ang milyong piso mula sa naturang ahensya. Pero bukod sa mga umano'y kahina-hinalang pangalan, may ilang pang detalye na questionable para sa prosekusyon. Live mula sa So Senado mga kabahay, good evening po. For today's videos po mga kabahay. Kumusta po kayo dyan sa mga tahanan natin mga kabahay. Bernadette, kung sa unang bahagi ng paglilinis Tapos ko lang maligo mga kabahay kasi kanina naglinis ako mga kabahay. Kape po tayo mga kabahay, kape. Ng Office of the Vice President para sa confidential funds. Doon naman sa ikalawang bahagi ng paglilinis kaninang hapon, Tapos, tanong ng prosekusyon ay tutupin ko muna yung mga tuyo, mga nilabang ko nakarang araw mga kabahay. ng confidential funds sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob lamang ng isang Tutupin ko to mga kabahay. Wala nga dyan. Ang otorisado. Tapos mamaya may lulutuin ako yung isda ulam namin. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, lahat na ito. Your Honor, Yes, Council the question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere. Sa isang kathang-isip na karakter, inihambing ng prosekusyon ang paglabas ng confidential funds ng Department of Education noong 2023. Matapos ihain ang ilan sa mahigit 1,000 report na nagpapakitang naglabas ng confidential funds ang ahensya, ito ang bahagi ng report ng Visayas at Mindanao sa isang magdamag. Base sa tala ng prosekusyon, nasa 7 lugar na nag-disburse ng confidential funds ang DepEd noong February 21, 2023 sa halos 20 probinsya at lungsod naman noong February 25, 2023 sa halos 2 dosenang lugar naman sa Pilipinas noong March 15, 2023 at nasa umigit na 12 lugar noong August 9, 2023. Ang ibig bang sabihin, correct me if I'm wrong, madam, on the same day, itong mga binigyan ng confidential funds ay nasa different location. Tama sa witness? And based sa joint circular, sino dapat ang mag-distribute or mag-disburse ng perang nakalagay dito? It is the responsibility po ng Special Disbursing Officer. Tama bang sabihin na ang Special Disbursement Officer sa isang araw, pinuntahan lahat itong lokasyon na ito? It is physically possible to be in all of these locations in one day. So that needs to be seen with this. Ayon sa prosekusyon, isang issue ang dapat labag sa pamahalaan ng Special Disbursing Officer lamang ng isang ahensya ang masyadong sumabak at maglabas ng mga confidential funds. Ng DepEd na ibigay po niya yung cash advance for confidential fund kay Colonel Manasco. Part po siya ng Vice Presidential and Security Protection Bill. This is a violation po of the Joint Circular, specifically yung item 6.1.1 na hindi dapat ito i-transfer from one accountable officer to another. Ang tinutukoy ni Delcampo ay ang bahagi ng Joint Circular 2015 na nagsasaad na hindi maaaring tanggalin o ilipat sa Special Disbursing Officer ang pangangasiwa sa confidential funds ng isang ahensya. Sa kanyang utos mismo ng Vice Presidente, itong Special Disbursement Officers na to, binigay nila, pinuubayan nila ang pag-disburse ng confidential funds to third parties. Ito mismo ang rason kung bakit dun sa some periods ng 2023 na OBP, nag-issue na kagad sila ng notice of disallowance at hindi na dumaan sa notice of suspension. Bakit? Dahil itong utos na ito ng Vice Presidente, napakalinaw na isa siyang tinuturing na irregularidad. Samantala, nilinaw ng COA na naglabas ito ng credit notice para sa DepEd kamakailan. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng DSA noong unang 9 buwan ng 2023. Pero ayon sa COA, pwede pong ma-reopen ang settled account na gaya po ng pag-issue kami ng credit notice. Pwede pa po itong ma-reopen. Ano what reason did you have for reopening a credit notice? Under the RRSA, account settled can be reopened if before the expiration ng 3 years after the settlement is nagkaroon po ng new transaction is tainted with fraud, collusion, and new material evidence po were discovered during that year. Napatawa naman ang OVP ng notice of disallowance para sa higit 7 million pesos o mahigit kalahati ng confidential funds na ginastos noong huling 3 buwan ng 2023 at isa pang notice of disallowance para sa 375 million pesos na confidential funds para sa unang 9 buwan ng 2023. Ibig sabihin, itinakabalik kay Duterte ang nasa halos 450 million pesos na confidential funds na di umano nagamit o naliquidate ang gusto. Yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OBP. So it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of evidence in chief. Ayon kay Delcampo, agad na ibinabawi ng COA ang pondo matapos sabihin ng Special Disbursing Officer ng OVP na ibibigay niya sa ibang tao ang role ng confidential funds sa ahensya. Bagay na nilinaw sa Litigation Oversight Officer ng Presidente. Dahil binigay hindi naman nila siya ni Gina Costa, hindi nila nila. Yes po, si direct violation po ito ng joint security. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niya yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon. Sumagot muna magpaliwanag ang OBP. Wala pa po sila. Ngayon wala po sa kasakali kung gagawin sila. Opo. Then, wala po sa posibilidad example sa passport, ibinigay ng kanilang ako na kulang-kulang o halos walang matibay na patunay na sa mga confidential programs nga nagamit ang milyong-milyong pisong pondo ng bayan. Further bukas, Miyerkules, August 12, ay inaasahan na sisimulan na ng defense side cross-examination para kay COA Auditor Sardine David Campo. Inaasahan din na magkakaroon ng focus ng mga senador para pag-usapan yung mungkahi ni Senator Big Zubiri na iurong na yung impeachment trial sa alas 3 ng hapon mula alas 10 ng umaga para magkaroon sila ng isang oras para talakayin ang mga articles of impeachment na isinagawa laban sa Vice Presidente. Maraming salamat sa natin. Kinograma po ng Department of Justice ang inihain reklamo kay Perez laban kay Ay mga kabahay, kain tayo pansit, bigay ng kapitbahay namin. Quezon City Regional Court nahaharap sa reklamo si Duterte matapos pagbantaan ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakuha ito mula sa inihang reklamo ng NBI na inciting to sedition at rape threats noong nakaraang taon. Sinabi rin ng DOJ na tuloy ang kaso ito kahit na sumaiya sa ilahin pa siya sa impeachment trial. Ayon kay DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez, hindi dapat maapektuhan ang kaso ng Vice Presidente sa QCRTC proceedings sa isinasagawa impeachment trial. Wala nga doon.
Tapos ng pansit. Kala nila yan, nandito niya sa ano. Ay, dati test. Ano mo? Ay, tatay mo. Ano mga ate? Yung bonds. Sa... Naghihingi na ng lugar pa ako, natupad ang pangarap ng naghihingi na nakapiling sa loob ng 20 na oras. Kwento ng Bete Kaya nasa ayon loob sa pa. Jimmy Batulan, bumabiyahe siya mula sa Saan Sino ba? para biyahe integrated sa Angelo. Nang magpusagan na sila ng kanyang tatay na si Ian Dilumayag sa loob ng pagpasaherong bus noong July 27. Agad niya itong tinatawag hanggang sa nauwi ito sa emosyonal na pagkatagpo ng usahan at yakapaan. Kwento ni JP halos kapangapangan ng Ibig sabihin pala kung taas tapos yung floor ka na. Kaya sa noong nararamdaman niya ang habang lumalaki. Ano pa? Nagkaroon ng pagkakataon para sila ay mag-video call. Piling ni JP na way imasundan Katino pa yan, apat? sa kanyang ama at magkaroon ng mas mahabang panahon. Lagyan mo muna ito doon yung ano. Hindi, live ko. Oh, lagyan mo muna ito doon. Jade! Sabi Jade. Hi guys. Tangang wala, nilagay ko kami. Hi! Yung... Hindi, nilagay ko talaga yun doon para kay inugasan ko yan, oh. Makara ka daw palang takti mo. Ang timong. Tanga talaga, ikaw kaya tang tanga. Kukunin mo, ibalik mo na doon. Guys, nagtatangahan na po yung pamilyang Baliya. Ay, sorry. Kain tayo. Uy, huwag bubusan na, kakain pa. Kain tayo, kain. Mawala kang sa akin siyang to. Hindi naman, binigyan na nga ng konsit. Ang pa rin. Sabi mo gusto mo, Ben? Alin mo! Grabe, malilit talaga yung hinuha mo tayo. Alin. Ay! Ako ang cookie ng nanay mo. Hindi mo ba alam? Ayan na, nakasog na siya. Ang ginawa mo? Nakasog, malamang. Ano pa ba ginawa niya? Okay lang yan, Jade. That's how maturity. Ang yan, Ben. Kiss mo. Kiss mo. Na. Grabe naman yung masapansit talaga, wala nang matitira. Hindi? Hi mga kabahay, kain. So are you saying there's no Yo. Can I borrow, Teka ko na. Ano sa kwarto? Ay, ikaw nakakatikim niyan. Kailangan mo pati. Okay guys, wala na siyang tinitira. Mamo naman, who you're so bad. Awat na. Ayaw talagang hawakan. Ay, ako wala. Aray! Sige naman, hanapin yan. Hanapin yan. Wala na, dun siya kumakain. Hey guys. Ingay mo, huwag mo dumihan yan ha. Kain, pansit ka doon. Ay, sus, dumihan na naman yan. Ay, ang pinaka nila dito kakain. Uy! Ano sa Oops! Huwag ka umakyat. Baba. Baba. Huwag ka masanay sa taas ng mesa. Ang mesa pagkainan, hindi upuan. Baba. Pansit lang to. Bakit sa dyan ako kasi? Hindi lang siya yung ako. Pwede pa daw. Ito mo. Para hindi mo na akong makalabas-labas. Nakapanood lumabas eh. Alam mo, Daniel, hindi naman ganda yung ginagawa mo. Yung mga tinulungan mo naglaba-laba. Oh, ano sabi mo? Ikaw na maglalaba. Sinabi ko ba? Dapat ka talaga. Saan na nagagawin? Ano eh? Wait. Ano na matubig? Ano yan? Ano? Oo. Hello, honey Grace. Hi po. Signal received dahil nakabay ang first half ng Signal's World Bigla Japan na kapitbahay. para sa Summer Sonic Music Festival. Pero bago lumabas sa land sa Sana Walo, may banda na ang Nippon News. Nagpapato, MJ Benito. Kain guys, pansit. Pansit, pampahaba nun. Mga kabahay, oh. May bata dito nga umuupo sa mesa, mga kabahay, oh. Huliin mo nga to mga kabahay, oh. Oh, huliin mo nga to. Ito. Huliin mo nga to. Umupo sa mesa. Bawal yun eh, bawal. Ang mesa pagkainan, hindi upuan. Ayun, kumakain din mo. Sabihin mo kain. Kain po. Ayun, malaki yan subo. Ayun, malaki yan subo, oh. Lumusot na nga sa brak. Pansit. Ay mga kabahay, shout out po sa lahat na nanonood ng video ko mga kabahay. Salamat po, God bless. Ingat-ingat po tayo dyan. Kung saan man kayo naroon, salamat po, God bless. Ingat-ingat po.
Bye.